Magandang gabi po sa inyong lahat ng mga tagapakinig, mga kaibigan, brother and sister, mga pastor, God bless you, mga father, God bless you, mga anak, God bless you, mga pinsan, kamag-anak, God bless you, ang mga kapatid, ang mga kapuso, God bless you. Mga kapamilya, God bless you. Mga member ng agriculture, God bless you. Member ng FFS, agriculture, God bless you. Member ng mga church, God bless you. Member ng barangay, police hotline, lahat, OMI, ang bagong Pilipinas ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. God bless you. Ako ay may mensaheng gabi sa inyong lahat at nais kong ihayag ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita ni Jesucristo na Juan 14:6-9. Sabi niya, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ng Panginoon Jesucristo, siya yung daan ng katotohanan. At ang buhay, buhay natin, buhay nyo, buhay natin lahat. Hawak niya yung buhay natin. Hawak ang buhay natin. Ang katotohanan, nasa kanya ang katotohanan. Bawal ang sinungaling. Nasa kanyang katotohanan. At ang buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi mapapahama kailanman. Kapag kayo tinanggap nyo na ang ating Panginoong Diyos Kristo, tayo ay ang mga kasalanan natin ay inalis niya. Hindi na tayo ang dating tayo. Gaya ko, hindi na ako si Eddie, kundi ako na si Pastor. Binago na ang kanyang pangalan. Kung ikaw Pedro, ang magiging pangalan mo na ay Kapetro. Kung ikaw ay si Ruel, kung ikaw ay pari, ikaw ay maging father. Diba? Marami binabago ni Lord ang buhay. Ngayon, meron akong papasalamatan sa aking kaibigan na si Don Ramon. Si Don Ramon Tesado, ay siya nagbigay sa akin ito ng Biblia. Binigay niya itong Biblia sa akin ngayong hapon, ngayong gabi. Sa pinamagatang ang magandang balita. Binigay niya sa akin Pastor Eddie Graciela Vermillo. Ang likod niya ay magandang balita, 1973. Ayan. Ayan po. Ngayon, nakalob dito ang CCF. Changing Life for Eternity. Ay, telepono rito. Pwede nyo tawagan. Yan.
At dito, nakapaloob dito yung sulat ko. Ayan, nakapaloob dito yung sulat ko. Ang sabi ko dito ay, Dear God, Yahweh ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, mga tao, hayop, mga halaman, ilog at karagatan, buwan at mga bituin. Sumasampalataya ako ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ayan. At sa iyong anak na si Jesucristo, lalang ng Espiritu Santo, ang anak ng Diyos, anak ni Yahweh, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At pangalawa, ang pagmamahal ko sa aking kapwa. Kayo yun. Mahal ko ang aking kapwa. Mahal ko ang aking magulang. Mahal ko ang aking mga kapatid. Mahal ko ang aking asawa, mga anak, mga kamag-anak, lolo't lola, kapitbahay, mga nakasalamuha, o maging kayo nakapakinig, mga kaibigan sa cellphone, mga kaibigan, let's go. Let's go, sabi sa cellphone, let's go. At tangkilikin natin ang ating mga vloggers. Di ba? Nakalagay dito ang Juan 14:6-7 na ang buhay at ang katotohanan, siya ang buhay, siya yung katotohanan, siya yung daan ng katotohanan. Yan ang sinabi ng Diyos na si Jesucristo. At ang sino mang sumampalataya ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Diyos, Jesucristo. Sapagkat binigay na ng Ama ang kapangyarihan kay Jesucristo, maging sa langit at maging sa lupa. Binigay niya na ang kapangyarihan, binigay na ng kapangyarihan, binigay ng Ama sa kanyang anak na si Jesucristo. Tayo naman, bilang mga anak ng tao, bibigyan naman tayo ng anointing o kapangyarihan para maihayag natin ang mga salita ng Diyos. Ano ba yung mga salita ng Diyos? Nagmumula po dito sa magandang balita. Ang magandang balita na to, marami ang mga matatalinong tao. Mula noon, nung unang panahon ni Eva at Adan. Unang panahon, ni Eva at Adan hanggang sa ngayon, maraming tao ang matatalino. Kaya, sino man ang binigyan ng mga kapangyarihan ng Diyos ay dapat papurihan siya
papurihan at parangalan ang ating Diyos. Sapagkat wala naman tayong may pagmamalaki. Gaya ko, wala naman ako may pagmamalaki sa buhay ko. Ano ang may pagmamalaki ko? Wala. Dahil ito, mga buhok na yan, kilay, mata, ilong, bibig, bigote, lakas at talino, ay hiram ko lang to. Ngayon, ang buhay ko ay ibinigay ko na kay Lord. Kung ano man ang kapalaran ko, yun lang, siya na ang bahala sa akin. Kung ano man ang kapalaran ko. Hirap man ako sa buhay, pero sabi nga niya, mapalad ang sumasampalataya sa Kanya. Mapalad ang sumasampalataya sa Kanya. Kaya ate, tingnan mo nga. Ngayon nagsimula ng nagsimula na namang price ng palay at ang presyo ng bigas sa world market. Ha? Medyo mataas pa rin sa ngayon. Hindi pa dumarating ang karamihan ng board. Pero pag pumapasok na ito, mababa rin. Siyempre, pag pumababa sa international market, may epekto rin yan dito sa local markets. Sa ngayon, itinalaga muna ng Officer in Charge o OIC ng NFA si Director Larry Lacson matapos suspendin ng Ombudsman ang dating OIC. Para sa GMA Integrated News, United Reyes, nakatuto 24 oras. Pinalaya ng forecast ng Direct Jane Castro at mga kasama ay nawasahan ng marunong sa isang modern shipping. Nakatutok si Marie. Matapos ang apat na sumunod, Tapos kami pinili. at Ernesto Osine. Silang apat ay inaresto ng walang warrant of arrest ng Katanawan Municipal Police noong 1 ng Pebrero para sa kaso destructive arson matapos akusahang nagsunog ng minibus sa Katanawan, Quezon. Sa 16 na pahina ng desisyon ng Katanawan Regional Malakas yung ang balita. Malakas ang balita. Dito sa Juan 16, 12, 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, patnubayan kayo ng Espiritu. Yan, papatnubayan kayo ng Espiritu. Lahat ng katotohanan galing sa katotohanan. Lahat ng katotohanan galing sa Diyos. O, ibig sabihin, kalagayan doon sa Juan ay galing sa Diyos, yung lahat ng katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili. Sabihin ako, hindi nagmumula sa kanyang sarili, kundi nagmumula sa Diyos. Ang kanyang mga nagmumula sa Biblia. Kundi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig. Ano man ang narinig na dinikta ng Diyos ay yun ang dapat ating ibibigkas. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ipahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Yung mga anak ng Diyos ay pahayag niya ang mangyayari sa hinaharap. Ano naman kaya yan? Wala kang makukuha dyan. Bakit? Nakuha mo na? Magkasama tayo.
Tapos Nakuha mo na lahat. magkasama tayo. Nakuha mo na nga. Aywan. Paunang salita. Mayroon akong babasahin. Paunang salita. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ito ay may hatid na espesyal na mensahe para sa lahat ng mga taong bumabasa nito na nagnanais malaman, maunawaan, mahangaan at buong pusong may sa pamuhay ang mga katuruan ng Diyos. Ang mensaheng ito ay hindi dapat itago sa likod ng mga salitang nabago, Ano to? na bago na o wala na ang kahulugan Ano to? at hindi ginagamit sa karaniwan pag-uusap. Salip, mensaheng ito ay dapat ipahayag sa mga tao sa wikang maliwanag, makahulugan at tamang maunawaan. Diba? Ibig sabihin, huwag natin itatago ang mga mensahe ng Panginoon. Ihayag natin palagi sa ating kapwa ang kanyang mga salita para hindi mapahamak ang ating kapwa. Sa paglipas ang panahon mula ng unang ilimbag ang magandang balita ang Biblia, may mga pagbabagong naganap sa wikang Tagalog. Gayunnaman, nagbibigay ng panibagong hamon ang mga makabagong pagsalubong sa larangan ng pag-aaral sa orihinal na wika ng Biblia. Ito ay, kung tawagin, textual criticism. Dala ng pagkakatuklas at pagkakaunawa sa mga manuskritong natagpuan ng Qumran. Ano yung Qumran? Unang may sasalang-alang ang mga pagbabago o pagsulong nito. Minarapat ng Philippine Bible Society, PBS, na isa ilalim ang MBB sa isang napapanahong sibisyon. Sa ganitong paraan, patuloy na magagampanan ng revision ng MBB ang espesyal na layunin nito. Tulad ng MBB, ang pangunahing layunin, serbisyon ito ay patuloy na matapat na may salin sa wikang Tagalog. Ang tunay na tamang kahulugan ng orihinal na mensahe ng Biblia na nakasulat sa mga wikang Hebreo, Aramaiko, Ano yun? at Grego. Anong Amareko? At may pahayag ang mga kahulugang ito sa wikang madaling maunawaan. Paraan ng mga prinsipyo at pamaraang gumagamit ng edisyong ito. Ibig sabihin, patuloy natin pag-aaralan ang mga Anong pecha sa ang lunes mga na? nakanibag sa loob ng Bibliang ito. Hindi natin pwedeng itago. Dapat isiwalat natin sa buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Wala man ako may handa. Kawa naman ako. Wala man ako may handa sa birthday ko. Malapit na. Mayroon? May manok tayo dyan Sana ang pagsasalin ng Biblia, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat bigyan ng diin ang mga tekstong pagbabatayan ng salin. Patakaran ng PBS na huwag magsalin ng Biblia mula sa isang salin. Salip, bumalik sa mga orihinal na wika ng Biblia upang matiyak ang katapatan nito sa orihinal na mensahe. Sakal ko talaga tong asawa. Sakal. Kaya para sa lumang tipan,
at ng revisyong ito, ang ginagamit ng pangunahing basahing tekstual ay ang panukalang edisyon ng Biblia Hebraica Stadtgartensia, ika-4 na edisyon ng 1990, at inilimbag ng German Bible Society. Ito ay isang edisyon ng tekstong Hebreo at Aramaiko na hango sa mga manuskriptong isinayos sa mga Masorete. Ang Hudyong scholar ng ika-6 na hanggang ika-9 na siglo, para naman sa bagong tipan na ang pangunahing basihang tekstual ay ang Greek New Testament. Greek New Testament. Ika-4 na edisyon ay ikalawang paglilimbag, 1994, na inilimbag ng United Bible Societies. Isang critical na tekstong Griego na sadyang inihanda para sa mga tagapagsalin ng Biblia. Ang mga dalubhasa at scholar sa orihinal na wika ng bagong tipan. Pinaliliwanag yan ng Biblia kung paano ginawa ang Biblia. Napakahirap ang ginawa nila sa pagsasalig ito. Pinaghirapan nila ng ilang taon upang ang mga makabagong pamamaraan ng mga tao, may sa diyo, may sa puso, may sa isip, at may sa gawa, at may sa katuparan ng mga tao upang patuloy na mapag-aralan ito. Ako man ay wala na, kayo man ay mga kabata pa, kayo ang magpapatuloy na mga salita ng Biblia na mula sa salita ng Diyos. Dahil na mula kay na Eva at Adan, Abraham, Moises, at Israel, at sino-sino pang mga alagad ng Diyos na nagpahayag ng mga salita ay patuloy na gagawin yan sa mga henerasyon. Kaya maswerte o mapalad o pinagpala ang mga taong nagtitiis sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa mga salita ng Diyos upang ipahayag at ipagpatuloy ang mga salita ng Diyos. Yan ang nais at talino ng Panginoon na may sa buhay natin ang kanyang mga salita. Sa magitan ng mga salita ng Biblia na may pagpatuloy ng mga bagong henerasyon. Huwag nilang apak-apakan ng Biblia o susunugin, dahil kapag sinunog nila ang mga salita ng Diyos ay magkakaroon ka ng pagkakasala sa yung tinatawag na pag hindi pagpapahalaga o walang karapatan o walang kapatawaran ang lumapastanganan sa salita ng Diyos at sa Biblia o sa kanyang larawan. Isa lang ang pwede nating ingatan, yung larawan ng Panginoon. Huwag natin sisirain. Gaya nito, ang cross nito ay simbolo ng pagkapako ni Jesucristo. Kaya naman may pito sign ng pagtawag sa tao. Kung sakaling hindi nila marinig, bubusinahan mo siya. Kung wala kang alarm, bubusinahan mo na lang para marinig. Gaya nito. Di ba? Para marinig kayo. Aday, magpatuloy ko. Sa mga lugar na kung saan ang salita o grupo ng mga salita ay maaaring isalin sa iba pang paraan. Iba, isisalin nila sa ibang mga paraan. Halimbawa, yung bagong tipan, isinasalin ito ng pocketbook na sinasalin ng generic pharmacy. Sinasalin nila yan mula sa Biblia. Yeah?
Yung iba naman ay sinasalin sa mga ganito ang Biblia. May mga talino sila na kayang isalin at ginagawa nila, pero napakahirap ng paggawa nito. Para nang sa ganon, may pamahagi sa mga tao upang mapag-aralan ang mga salita ng Diyos na ipagpatuloy ang mga salita niya. Gaya nito, Study Guide of Peace and Unity. Yan. Ito, nakapaloob dito yung mga verse sa loob kung paano ang buhay. Kaya ang daming mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinasalin nila. Ito at binibigyan ng pansin sa talababa. Kung sa English, footnote. Sa pamamagitan ng mga parilalang o kaya sa mga lugar naman na kung saan ang mga manuskrito ay pagkakaiba sa isang salita o grupo ng mga salita. Ang pinaka posibleng malapit na original na wika ay inilalagay sa mintext. Nilalagay nila sa mintext. At ang alternatibong pagbasa ay binibigyan ng pansin naman sa talaba sa pamamagitan ng mga pariralang sa ibang manuskrito na may dagdag na. Dinadagdagan na nila yon ng mga mabubuting salita na hindi mali. Mabuti. Kasi ang mabuti naman, honored naman ng Diyos yun, yung mga mabubuting salita. Kasi sa kanya yung mabuti. Yung masama, si devil na yun. Hindi na kasali. At sa ibang manuskrito ay hindi nakasulot ang mga salitang ito. Sa mga salitang ibang mga manuskrito, mga sinasalin, ay hindi nakasali yun. Sa Bagong Tipan, inuhudyat ng simbolong bracket na ang mga salitang napapaloob sa simbolong ito ay kinikilalang hindi kasama sa mga pinakamatandang manuskritong Grego. Di ba? Subalit, pinanatili dahil sa kanilang kahalagahan sa mahabang kasaysayan ng pagsisilbi sa Biblia o talababa. Napakahaba kasi ang pagsisilbi. Pero mo gaano kakapal yan Ito, nabasa ko ang buong Biblia na to sa loob ng 1 taon. Hindi mo to kayang basahin sa loob ng 1 buwan. Kasi napakakapal yan, Napakakapal yan. Hirapan ka. Kung matatapos mo man, parang minadali mo lang. Pero ang tagal niyan bago man matapos 1 taon. Yung mga, yung mga nagbuo niyan, hindi lang 100 taon. Di ba? Napakahirap ang nagbuo ng Biblia. Doon nakapaloob ang batas ng Diyos at batas ng tao na ginagamit sa buong mundo. Andiyan nakapaloob sa batas. Ang batas ng tao. Halimbawa, ikay pulis, ikay sundalo, ikaw ay isang konsehal o kaya mayor, o kaya ikaw mayor o kongresista, senador o presidente ng Pilipinas o kaya iba't ibang presidente ng ibang bansa, ay dito binabasihan nila ang buong pagkatao. Di ba pagka nag-solve yung mga nag-o-taking na yung mga presidente, dito sila nanunumpa sa Biblia upang ipangako sa Diyos na siya ay tumutupad bilang isang pinuno o leader ng buong Pilipinas o pinuno ng ibang bansa. Doon sila nanunumpa. Yung ibang hindi nanunumpa dyan, ibig sabihin, wala sa ayos yun. Nasa demonyo siya. Pero pagka nasa Panginoon ka, manunumpa ka sa Biblia,
at gagawin mo yung ikabubuti ng tao at kabubuti ng sambayan ng Pilipino. O, di ba? Ganun eh. Ay, ipakain mo sa kanya kaya na. Bigyan mo na. Ito, Ano? pinagsisikapan ng maging kapaki-pakinabang at malaking tulong ang serbisyong ito Alati lang. sa seryosong pag-aaral ng Biblia. Ibig sabihin, pinagsisikapan ng mga tao upang Hindi pa nalulungkot. maihayag ng mga tao ang mga salita ng Biblia. Dalawa lang. Sinisikap nila ng husto para ang mga pangalan para sa mga pangalan ng Diyos na lumang tipan. Matapat na ginamit ang katumbas na salita para sa isang pangalan upang makita ang kanyang katangian at kaibahan. Halimbawa, ang Elohim ay sinalin bilang Diyos. O ang Elohim ay sinalin bilang isang Diyos. Nung una pala, ang tawag sa kanya ay Elohim. Ay bilang Diyos pala yun. Sinalin bilang Diyos, ang Elohim. Samantala, ang salitang Yahweh, ang tetragrammaton ay sinalin na bilang Yahweh. Yahweh pala, lab. Ay yung WHWY, Yahweh. Sinalin bilang Yahweh. Ito ay ginawa. Uy! Ito ay ginawa upang may paalam sa mga mambabasa ang pagkakaiba nito sa salitang Adonai. Na isinalin naman bilang Panginoon. Yung Adonai, sa Latin yon, sa ibang salita, ang Adonai ay Panginoon. Dito sa atin ay Panginoon. Sa ibang salita naman ay Adonai. Yung original niyan ay Adonai, Panginoon. Sa mga lugar na kung saan ang mga pangalang ito ay pinagsama at isinama sa iba pang salita, ginamit ang ilang paraan upang may pabatid ito sa mga mambabasa. Ibig sabihin, pinapaalam ito sa mga mambabasa na ano ba ibig sabihin ng Adonai? Panginoon. Yahweh, tinawag din ng Panginoon, ng Yahweh. Kaya may makikita kang Biblia na wala yung Yahweh, kundi nakalagay Panginoon. Tapos may makikita kang Adonai, ay makikita mo ay ang Adonai ay Panginoon. Salitang ano yun? Roman. Mayroon namang Yahweh, yung Panginoon, Jehovah. Sa ibang salita ng Biblia, mayroon namang Jehovah. Bakit buksan na ano? Kung Bicolano ka, English. Diyos. Diyos. Sa Ginoo, sa Bisaya, Ginoo. Parang sa ano? Diba? Ang Diyos, Ginoo. Sa Tagalog, Diyos. Iba-iba ang tawag sa mga Ilocano, iba naman ang tawag doon. Cebuano, iba naman ang tawag sa Diyos. Iba-iba. Saan ito sa mga bata? Ang mga talata o bahagi ng talatang mula sa Lumang Tipan The illegitimate food. na binabanggit ang Bagong Tipan. Ano, ampun lang. Pinagsikapang gawin magkatulad kung saan ang magkatulad ang mga banggit o banggit gawing magkaiba at kung saan ang mga ito ay magkakaiba o sa original na teksto o magkakaiba sa mga original na teksto. Sa mga magkakatulad na salaysay at talinghaga, ang mga aklat at magandang balita ay sa Mateo, Marcos, Lucas, maging kay Juan. Nakikita rin ang mga pagkakatulad kung magkakatulad at mahalagang pagkakaiba kung ito ay magkaiba. Sa original na wika. Magkakaiba sa original na wika. Kaya nga,
may mga Biblia na iba-iba ang mga nakalagay sa sulat kasi inaano nila, sinasalin, tapos nagkakaiba ng salita. Pero sa original, iisa lang yun. Iisa lang yun. Basta ang Old and New Testament, iisa lang yun. Ay minabuti na gamitin ang mga katumbas na expression sa parang hindi pabago-bago. May mga expression na hindi para pabago-bago ang mga salita ng Diyos. Tulad na MBB. Ang MBB, magandang balita. Ang mabuting balita. Layunin ng revision ito matapat na may salin ang tunay na kahulugan ng mga tekstong Hebreo, Aramaiko, Hebreo at Aramaiko at Grego sa wikang likas at nauunawaan ang mga gumagamit ng wikang Tagalog. Yung mga wikang Tagalog nagkakaunawaan sila, pero pagdating sa mga Bisaya, Bicol o mga ibang lingwahe nagkakagulo, pero dito pagdating sa Tagalog nagkakaintindihan sila. Diba pagka nasa ibang bansa, halimbawa sa Japan ka, sa China ka, o kaya sa Saudi ka, iba-iba ang salita doon, pero magkakaintindihan lang kayo sa English. What is your name? Di ba? What is your name? Di ba? Sa English. Kung ikaw in-check, di kayo magkakaintindihan, Pilipino ka, anong pangalan mo? Sabihin ng in-check, check, chok. Di ba? Kaya pag English ka, what is your name? Magkakaintindihan kayo sa ibang bansa. Dito naman, sa Pilipinas, magkakaintindihan naman tayo kahit Bicolano ka, Bisaya ka, Ilocano ka, magkakaintindihan sa Tagalog. Di ba? Ganun ginawa ng Diyos yan magkakaintindihan sa iisang salita. Bilang pangunahing prinsipyo ng pagsasalin ng rebisyong ito, binibigyan ng mahalagang pansin ang tunay na kahulugan ng orihinal na wika kaysa anyo. Subalit ang mga lugar na kung saan ang anyo ay mahalagang bahagi ng kahulugan, ito ay maingat na isinaalang-alang ang uri ng pagsasaling ito, tinatawag na functional, tinatawag ring dynamic. Ipapareho lang pala, functional o dynamic, pareho lang pala yun. Equivalence translation. Meron naman tumatawag na may tinatawag naman na equivalence translation. Isa rin yun. Halimbawa, tinatawag ring dynamic o tinatawag ring functional. Pero isa lang ang ibig sabihin nun, pagsasalin. Ang mga salita ay pangungusap sa orihinal na wika na sadyang mahirap unawain ang kahulugan, sapagkat ang mga ito ay mga idioma o may kinalaman sa kultura ng mga binabanggit, katulad ng MBB. Minabuti na ipakita ang tamang kahulugan nito sa isaling literal ang mga original na wika. Ito ay upang maiwasan ang maling pagkakaunawa. Ibig sabihin, maiwasan ang maling pagkakaunawa. Kailangan maunawaan mo rin yung mga salitang original para hindi kayo ano ba yung sinasabi mo? Ganito ba? Original ba yan o hindi original? Kaya kailangan magkakaunawaan kayo sa mga hindi kayo magkakamaling pagkakaunawa. Mayroon ding mga salitang nagkakaroon ng mga tradisyonal na kahulugan, pangdoktrina para sa simbahan. Mayroon tradisyonal na kahulugan ng pangdoktrina para sa simbahan, idinodoktrinahan. Sa ibang simbahan may tatawagin doktrina. Subalit hindi naman maunawaan na walang kahulugan para sa taong una palang nagbabasa sa Biblia. Hindi nila alam yun. Ano ba yung doktrina? O yung
Para sa kapakanan na higit na kaunawaan, mas mainam na gumamit ang mga karapatang mga salita upang maiwasan may pabatid ang tunay na kahulugan. Gayunpaman, ang mga salita upang maiwasan may pabatid ang tunay na kahulugan. Gayunpaman, maingat na iniiwasan na gumamit ng mga bulgar o salitang kanto. Rebisyong ito upang gayoy mainam ring basahin sa loob ng simbahan ang bawat yaong ito. Tinuturo sa loob ng simbahan, ano ba ibig sabihin ng mga salita? Kasi may mga doktrina o may tinatawag na baptismal, iba-iba ang tawag eh. Upang gayon, mainam pa ring basahin sa loob ng simbahan ang bawat katagang makikita na sa rebisyong ito. Sa loob ng simbahan, doon pag-aaralan, may mga dapat pag-aralan doon. Kasi sa labas, hindi kayo magkakaunawa ano ba yung mga salita na yun. Pinagsisikapan din ng maiwasang gumamit ng malalim na salitang Tagalog. Iwasan din mga malalim na salitang Tagalog. Si Jesus Christ maraming mga salitang malalalim. Ibig sabihin mga makahulugan. Pero uunawain mong malalim. Kasi isa siyang Panginoon na dapat mo unawain ano ba yung mga salita niya. Liban sa ilang bahaging talagang hindi may iwasan, halimbawa sa mga panulaan o poetry, panulaan, tula. May mga tula na minsan di mo maintindihan, pero i-remind mo ng isip, mauunawaan mo rin sa bandang uli. Ano ba yung mga tula nila? Iniwasan rin gamitin ang mga salitang kolokyal o mga salitang nauunawaan ng ilang lugar lamang. Bawa, Bisaya, tapos sa garap ang Bicol, magkaiba sila ng salita. Kaya kailangan magkaunawaan sila. Kasi iniiwasan yung hindi magkaunawaan. Ang mga salitang maunawaan sa iilang lugar lamang. Sa mga pagkakataong ito, ginagamit ang mga pangkalatang salita. Pangkalatang salita ay tinatawag na generic. Kung sa generic pharmacy, sa mga gamot. Upang ito ay madaling maunawaan. Ang mga salita sa MBB, magandang balita, mabuting balita, hindi na masyadong ginagamit sa karaniwang pag-uusap. Halimbawa, patutot para sa isang babaeng nagbibinta ng aliw. Patutot. Pakakak para sa trompeta. Patutot sa nagbibinta ng aliw. Patutot ang tawag doon. Pakakak naman para sa trompeta. Pakakak. Balintuna para sa kabaligtaran. Kabaligtaran naman, balintuna. Balintuna. Libadura para sa pampalsa. Yung mga libadura naman. Pampalsa. Para sa mga harina. Halimbawa, kahalo ka ng mga harina para umalsa yung bigas o harina mo, tumubo ka. Yun, pampalsa. Pampataba hanggang ay pampataba o Libadura para sa pampaalsa. Sacerdote para sa pare. Para sa pare naman, sacerdote. Para sa pare. Ang tawag sa pare, sacerdote. Di ba? Sacerdote. At marami pang iba. Marami pang tawag sa iba. Father. Pare. Siningap din gamitin ang mga salitang gamit sa wikang Tagalog. Ang mga sukat sa timbang na ginagamit sa Biblia ay ang mga kasalukuyang ginagamit na sistema sa Pilipinas. Sa serbisyong ito, sukatang metriko
ang mga gumagamit ng mga katumbas na salita, sukatang metriko. Ayun, sinusukat ng metro. Kaya metriko ang tawag. Upang ang mga ito ay hindi na maging sagabal sa pag-unawa ng mambabasa. Ayan, gamit ka ng susukat mo yung kahoy, gaano kahaba, gaano kalayo, gaano kaiksi. Metriko. Bilis-bilisan. Metro. Sa madaling sabi, metro. Isipin mo, kasi kaya ko na. Wikang Tagalog upang ipabatid sa mambabasa ang sukat, timbang na binabanggit at pinapaliwanag sa talababa ang mga katumbas na timbang o sukat sa sistemang metriko. Andun ang sukat, andun ang timbang, kaya metro, metriko. Diba, titimbang ang katawan mo, ilang kilo ka, o di ba, metriko. Para naman sa mga salapi, sa halip na isaling literal, pinapasyahang gamitin ang mga karaniwang salitang may kinalaman sa pananalapi sa Pilipinas. Ayan. Subalit sa mga lugar na kinakailangan ipahayag, ang katumbas nito ay tinatalakay sa talababa. Ayan, tinatalakay sa talababa para magkaintindihan. Ang kalakip na talaan ng mga salita ay isinasaayos sa kaparaanan madaling magkaroon ng idea ang mga mababasa kung saang lupon ng kahulugan na papabilang ang mga salitang tinitingnan. Kaya tinitingnan na maigi kung saan napapabilang ang mga salitang lupon. Upang mabigyan naman ang mambabasa ng impormasyon patungkol sa mga kasaysayan binabanggit sa banal na kasulatan. Yung banal na kasulatan, yung Biblia, yung tinatawag na banal na kasulatan. Ang kronolohiya ng Biblia. At ang mga mapa ay isinama pa rin sa edisyong ito. Ang mapa, kabuuan ng Pilipinas, kabuuan ng buong mundo. Yan ang mapa. Ang Biblia ay hindi lamang isang magandang panitikan na dapat hangaan. Hindi lang daw lamang ang Biblia ay hindi lamang isang magandang panitikan na dapat hangaan. Hindi lang doon, dapat hangaan mo. Dito, ang puso, isip yan. Ito ay ang salita ng Diyos na naglalahad ng kanyang pagmamasa sa sangkatauhan. Oh, di ba? Kapag nagbabasa ka nito, ito yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya ipinaalala niya ito sa atin ang kanyang pagmamahal. Upang malaman natin ang kanyang pagmamahal, nandito nakasaad ang kanyang pagmamahal. Ang Biblia ay hindi lamang magandang panitikan na dapat hangaan. Ito ay mga salita ng Diyos na naglalahad ng kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. Pagmamahal sa bawat isa sa katauhan. Kaya inuutos ng Panginoon Diyos na isulat ang mga bagay na ito upang malaman ang kahulugan. Batas ng Diyos at batas ng tao. Nandito nakapaloob ang batas na ginagampanan ng ating mga abogado, di ba? Mga lawyers, mga congressman, mga senador at presidente. Dito pinagbabasihan sa Biblia kasi nandito lahat nakasulat ang batas. Nung nabubuhay pa si Moises, si Abraham, si Jesus Christ, First quarter hanggang second quarter, mapagpakumbabang inihandog ngayon ng Bible Society, Philippine Bible Society ang revisyong ito. Kaya pasalamat tayo sa Philippine Bible Society kasi marami silang binuong Biblia. Philippine Bible Society. Ang revisyong ito
At dinadalangin namin ang salita ng Diyos ay patuloy na matapat na may salin sa wikang mauunawaan. Ibig sabihin, kaya sinasalin to ng Philippine Bible Society para higit na maunawaan ng tao ang mga salita ng Diyos. Kasi kapag naunawaan mo na ang salita ng Diyos, ay hindi ka na mapapahama. Kundi magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Matatakot ka ng buhay walang masama. Lagi ng mabuti ang iyong gagawin. Di ba? Sa Diyos lahat ang papuri at karangalan. Ayan, sa Diyos ang papuri at karangalan. Sa Diyos ang papuri at karangalan. Di ba? Sa Diyos ang lahat ng papuri at karangalan. Amen. Ayan. Kaya mga kaibigan, ang Biblia, maubos mo mabasahin ang Biblia. Kaya sabi ng Ama natin na nasa langit, ang kanyang inuutos ang nakakahigit sa lahat na kanyang inuutos. Tatandaan po natin sa isip, sa puso, kung ano pinakamahalagang utos niya. Na ano ba ang kanyang inuutos na pinakahigit sa lahat. Di ba? Ano ba yon? Ang higit na inuutos niya yung ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa. Ano ba yung kaluluwa? Yung mga hindi natin nakikita. Yung hangin, gaya ng hangin, hindi natin nararamdaman natin siya, hindi natin siya nakikita. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu at katotohanan. Hindi natin siya nakikita. Pero mararamdaman mo. Kaya nga, nagkatawang tao si Jesucristo para nakita natin siya. Pero ano nga ba ang ginawa ng tao sa kanya? Pinahirapan siya. Dinuduraan, sinisipa, tadyakan, pinapasa ng cross, o di ba? Pinapasa ng cross, tapos, ano pa, pinako pa siya sa cross hanggang sa namatay siya. Pero, nabuhay siya ng maguli ng ikatlong araw. At nung nabuhay siya ng maguli ng ikatlong araw, yung mga alagad niya, hindi pa naniniwala na may pako siya dito. May pako. Hindi pa naniniwala. O, pinashoot nga yung kamay niya dito kung totoo. Diba? May mga ano pa siya. Kaya, kung si Jesus Christ, ayaw niya sa ugali ng mga tao. Ayaw niya ng ugali ng mga tao kasi makasalanan ang tao. Marami ang mga pag-iisip, mga napakarami. Kaya nga, kung tayo'y susunod sa Kanya, hindi na tayo magiging marami ang ating pag-iisip. Magiging matuwid na tayo sa ating paningin. Kasi, ayaw niya ng, ayaw na ni Lord na magpakita pa muli sa mga tao kasi ang daming salbahe. Pero gumawa siya, nagpakain siya na napakaraming tao. Nanggamot siya ng mga may sakit, nakalakad yung mga walang na pilay. Nakakita yung mga bulag, nakapagsalita yung mga pipi. Yung hindi nakakahinga, nakakapaghinga. Di ba? Ganun na lamang talaga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, ganun na lamang talaga ang pag-ibig niya sa atin. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kung ating iisipin kung sa ating gagawin yun, di ba? Isang suntok lang sa atin. Suntok, masasaktan tayo, gumaganti tayo. Dahil masakit Pero si Lord hindi siya gumante. Tinanggap niya lahat ang pasakit dito sa ibabaw ng mundo.
kailangan natin umiyak. Umiyak tayo dahil sa paghihirap niya. Paghihirap niya dito sa ibabaw ng mundo kung paano siya pinahirapan ng mga tao. Kaya nga, sino nga ba ang mga lumapas tanganan sa kanya? Di ba? Alam niya yun eh. Kaya, sino man ang mga sumasampalataya talaga sa kanya, huwag kayong manawa, sumampalataya sa kanya. Huwag kayong magsawa, kahit anong hirap. Wala na kayong makain, go lang, let's go. Wala kayong mainom, let's go. Lalo naman sa Marcelino mo, walang Wala nananalo. kang makain. Alak lang ni Ma'am Evelyn yung Basta kapag kayo sumampalataya sa kanya, kayo maliligtas. kaya hindi nasisikat yung At magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pero napakahirap yun ha. Sabi mo, wala ka nang makain. Titiis ka para sa Panginoon. Pero kapag ikaw naman sumasampalataya sa kanya, badminton lang yun sa karaan yung pag sumasampalataya ka naman sa kanya, hindi kanya pababayaan. Tiyak na pakakainin ka. Bubusugin ka. Siksik liglig ibibigay sa'yo. Tiwala ka lang. Tiwala ka lang sa kanya. Kasi sabi niya, siya naman yung daan. Daan ng katotohanan. bira lang din manalo. Ano ba yung mga katotohanan? Yung mga pinaggagawa natin. Gumagawa tayo ng mabuti, alam niya yun, katotohanan. Gumawa tayo ng mali, alam niya yung katotohanan. Hindi ka pwede magtago. Tago mo dito sa ilalim. Baklasin niya yan eh. Sa utak, hindi mo may tatago yun. Alam niya yung laman ng utak natin. Yung buhok natin, bilang niya yan. Di ba? Alam niya yung... Kaya nga, siyang buhay, ang daan ng buhay, at ang katotohanan. Walang makakapunta sa Ama, dadaan ka muna sa kanyang anak na si Jesucristo. Kasi siya yung daan. Si Jesus Christ ang doon tayo dadaan sa kanya bago tayo makarating sa langit. Kaya nga, yung mga ano naman, hindi nila alam kung paano ang daan. Kaya pinaalam ng tao. Maliit pa lang, pinaalam na ng tao. Gaya ko, bilang isang tinawag ng Diyos para makapagsalita ng Biblia. Tinawag po ako ng Diyos upang may pahayag ang mga salita niya ng katotohanan. Huwag tayong maging sinungaling sa ating kapwa. Huwag tayong maging sinungaling, maging tapat tayo. Kasi ang sino man sa atin ang mapagkakatiwalaan, halimbawa ganito, kaliit, na pagkatiwalaan ka doon sa malaking bagay na bawa ganito, Yung protocol niya, kapag di pa lumalabas ang ganyan, maliit, na pagkatiwalaan ka dito, ay mapagkakatiwalaan ka sa malaking bagay. Ito malaking bagay, ito maliit. Kasi yun ang pamamaraan ng Diyos upang maglingkod tayo sa Kanya. Sa Diyos ang lahat ng pagpupuri at karangalan. Kaya dapat po natin pasalamatan siya. At ako po ay magdadalangin po para sa aking sarili, sa aking pamilya at sa inyong mga tagapakinig na sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Panginoong Diyos Jesucristo, ako po'y nagpapasalamat sa buhay na pinagkaloob mo po sa akin, sa amin na pinagkaloob mo po
Maraming salamat po. Ligtas mo po kami sa anumang kapahamakan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sapagkat yung mga nagkakasala sa amin ay amin pong pinapatawad. Ano man ang kanilang pagkakasala. Kaya nga po ang sinabi niyo na papatawarin niyo ang lahat na nagkakasala. Pero meron po kayong pinagbibilin na walang kapatawaran yung mga hindi lumalapas tanganan sa iyo, Panginoon. Kaya iwasan po natin ang lumapas tanganan sa Diyos. Sa pangalan niya, sa kanyang kalarawan, ingatan po natin na lumapas tanganan sa Diyos kasi wala pong kapatawaran yan. Pinagbilin po niya yun. At buong puso natin siyang mahalin. Kagaya ng pagmamahal natin sa kapwa at sa ating sarili. Ang lahat nito ay nagpapasalamat po ako, Ama, sa pangalan mo, O Diyos Kristo, ang Panginoon sa langit. Amen. Thank you very much. God bless you all. Ay, pa mag-upa. Gusto pa yata mag